Yung bunso ko, Ano pong kailangan niyo? papahilot, hilot tawas. Bakit? Kasi nilalagyan. Dito po ba kayo lagi pupunta? Bali, oo, kasi bago ako magpunta talaga ng ospital, talagang hilot tawas ako. Ano po yung dahilan? Yun ang nakasanayan ko, hinalakihan ko. Marami akong pinagdaanan din trabaho. Galing ako sa pagwawalis sa Maynila, naging metro aid ako eh. Hanggang sa naging basurero, naging driver. Tapos nung ma-relocate kami dito na sa Kabuyaw, dito naman ako nagsimula na mag-volunteer ng tanod. Hanggang sa ngayon inabot na ako ng mga 10 taon na. Hanggang sa dito rin ako nakilala na ako nang gagamot. Dapat hindi mo muna nilagyan yan matapos ng hilot. Tanggalin ko na po. Tay, anong karamdaman ng bata? Nasakit ang ulo nito, nilalagnat. May tonsil. Kamamag-alalamunan niya. Ate, ikaw po, nabanggit mo kasi kanina, yung anak mong isa, Nalagnat din po. kailan mo siya dinala kay Kagahapon. Bakit kay tatay niya siya dinadala? Masiyang po sila dito. Pila ito. Paano niyo pong nasabing masiyang? Kasi po pag napahilot, nawawala na po agad. Dinadala niyo po ba sa doktor yung mga anak niyo? Bago muna po sa doktor, dito muna po. Isang matandang medyo naligaw doon sa amin. Inaya niya ako ngayon na sabi niya, sama ka sa akin, total bakasyon ka naman. Naisip ko naman, wala akong may tutulong sa misis ko. Dahil may sakit ako, habang nagpapagaling, sumama ako sa Bundok Banahaw. Nagbakasyon ako doon ng ilang buwan. Hanggang sa doon ako nagsimula na pumasok kami sa loob ng kuweba. Iniwanan ako ng matanda doon. Ang sabi sa akin, manalangin na lang manalangin. Iba-ibang mga pangitain na nagpapakita sa akin. Mayroong mga kababalagan na mahirap ipaliwanag sa tao. So, mga malalayong lugar na hindi maabot ng ating health systems. So, ang nangyayari, on their own, nagpapatingin sila sa mga traditional health doctors na available dun sa mga far-flung areas sa provinces. Gaano ka na katagal na nagpapagamot kay Tatay Elio? Ang panganay ko ay maliit pa. Ngayon 26 na, pero doon pa rin kami nagpapagamot. Bago kami magpa-doktor, kay tatay muna kami pumupunta. Sinasabi naman ni tatay pag kailangan ng ipa-doktor, sasabihin niya na, dalhin niya na ito sa ospital. Kasi noon na-experience ko na emergency yun, tumatay na ng dugo yung isa kong anak. Dinala ko sa doktor, 24 hours na kami sa ginawa na lahat ang laboratory, pero wala siyang makita. Nung umuwi yung asawa ko para tawas kay tatay, yun, nawala yung lagnat niya. Umuwi na kami. Kasi minsan kasi, wala kang pera. Kasi pag tumakbo ka sa doktor, pera agad kailangan na, di ba? Meron tayong ngayon sa PhilHealth, yung no balance billing. As long as covered ka ng PhilHealth, kung wala ka talagang ibabayad, ma-declare ka na indigent, pwede kang ilagay ng hospital sa no balance billing. Ibig sabihin, kung paglabas mo, pwedeng wala ka ng kailangan bayaran. And then, itong sinusulong na Universal Healthcare Bill, malaking tulong talaga ito sa sambayan ng Pilipino. Dahil ibig sabihin nito, makukover yung mga kinakailangan ng sambayan ng Pilipino na hindi naman sila gagastos ng napakalaki. So, minsan misinformed lang tayo. Hindi natin alam na napakaraming benepisyo kung tayo ay nakakaalam.
Nung una, yung mga herbal na pinagamit ko dyan, sa mga damo-damo lang yon. Tinatawas ko muna yon, tapos doon ko na tinitingnan kung ano ang nararapat na igagamot sa kanya. Kung pwedeng hilot, o pwedeng herbal, o pwedeng doktor. Pagka panahon ng talagang para sa doktor, sabi ko, itakbo nyo na sa doktor. Ha? Isang buwan. Dito sa amin sa Mindanao, talagang lahat ng hinihilot niya, umiiyak. Isang danger kung nagko-conflict yung payo ng doktor sa payo ng faith healer, albularyo. Ano? Sabihin nung albularyo, wag kang uminom ng gamot kasi dinasalang ko na yan. Ikalawa, hindi naman sa minamaliit ko yung kasanayan o effectivity ng faith healing kasi maraming ang nagpapatunay na nagwo-work siya, no? Pero minsan ang problema, while merong scientific basis sa mga halamang gamot na ginagamit nila, medyo may problema pa sa usapin ng dosage. Kasi hindi yan, tansya-tansya yan eh. Sa kabilang banda, ang danger naman sa Western medicine, masyado niyang binabaliwala ang healing systems ng mga Pilipino. Medyo effective ang faith healing dahil sa yung emosyon, yung damdamin, yung naaapektuhan, yung kalooban, sa halip na yung mga panglabas lang na pagpapagaling. Hindi ako naghihingi ng bayad. Mayroon silang binibigay na donation. Yan ang binibili ko ng langis, kandila. Yan lang ang aking serbisyo sa tao. Kaya kahit nga walang pambayad, ginagamot ko yan. Mayroon din saging, minsan may mga tinapay. Yun lang. Masaya na ako doon. Ang mahalaga sa akin, gumaling sila. Masaya na ako, makita ko sila na kakawayan ako. Tay, magaling na yung pasyente mo. Masaya na ako doon. Kahit pagod na nga ako, gigising pa rin at para mapaglingkuran lang sila. Doon ako masaya eh.